Chicharon. Ang daming klaseng chicharon na available din dito sa UAE, especially sa mga supermarkets na nagtitinda ng pork. Mostly ang bumibili din, puro mga kabayan. So, etong products na nakikita natin dito sa harapan ko, lahat ito ay gawang Pinoy. Kasi most of these are imported from the Philippines. Gawa sa Bulacan, gawa sa Laguna, at may product pa na hindi nakarating dito na galing Pilipinas, ang chicharong karkar. Napakasarap din yan. I know na marami pang mga kababayan natin na nasa Pilipinas, sa ibang parte ng Pilipinas, na gumagawa din ng chicharon at for sure masasarap din yon. So ngayon, tikman natin tong chicharon na ito. So ulahin natin to. Tingnan nyo yung texture niya. Maninipis at saka maliit yung pagkagayat bago pa siya lutuin. Pleasant yung lasa niya, walang bitter taste, at saka walang anggo. Kaso, puro-purong balat lang. Commercialized na commercialized. At malalasahan mo yung asin at saka yung seasoning. Etong tatlong to, they are of the same brand na Carl's. Now, ito is galing from Laguna. I think itong dalawang to, it's just the same kasi maliit lang to at saka ito is malaki. Mas malalaki lang ang hiwa ng skin, whereas ito, mas maliliit ang hiwa ng skin. But, kulang sa ng lasa, kulang ng alat. Tikman naman natin yung isa pa nila. Ito. It's yellow because it says it has back fat. Pag sinabing back fat, ito. May konti pa yung taba nung niluto ito. Lasang-lasa mo yung MSG. Try naman natin tong gawa dito sa UAE. Mga kababayan din nating nagnegosyo na gumagawa nito. So, tikman natin to. Crispy. Pag lapat ng dila ko, nalalasahan ko yung MSG, pero kulang ng alat. Kulang siya ng lasa. Masarap siguro to sa munggo para hindi masyadong ma-obvious na kulang siya ng alat. Sa lahat ng mga chicharon na nandito, purong pork yung pinakita ko. Pero ito is the chicken skin. Of course, may chicken skin chicharon na rin. At saka, if you remember, sa last video natin, gumawa tayo ng palabok. Ginawa natin pambudbud sa ibabaw ng ating pansit palabok ay chicken skin. Ito yung texture niya. Yan. Unique ang lasa ng chicken skin talaga. So, anyway, sabi nila, chicken skin ang may pinaka-worst na fat daw. Anyhow, mga ka-wonders, this one, medyo kulang lang sa lasa din, pero at least hindi siya ganun kaluma. Ngayon ang tanong, paano kaya ginagawa yung chicharon? So, a lot of videos showing na gumagawa ng chicharon at wala pa kami niyan. Ngayon, gagawa tayo ng chicharon, pero ang gagawa niyan, si Chef Mark at saka yung mama niya, si Tita Lucina. Chicharon. Isang Kastilang salita na ibig sabihin sa Ingles ay crispy fried pork skin or minsan tinatawag din na pork rind or pork crackling. Ang chicharon na dish ay relatable lang dati sa pork or baboy dahil ito ay dala ng mga Kastila sa Pilipinas kung saan balat ng baboy ang niluluto at natutunan natin ito. Mayong adlaw mga kahigalaan! Kami ang Wondering Kusina. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Mga ka-wonders, it's another recipe ang lulutuin natin today which pwede ninyong gawing pang negosyo. Ang lulutuin natin is pork chicharon. If you're new to Wondering Kusina, please don't forget to subscribe to Wondering Kusina and click that notification bell para updated tayo sa lahat ng mga bagong videos namin. So, ito yung process sa ating pork chicharon. Kasi sabi, pag-apat, marami. Mga kailangan lilitan muna para ano. Ito si Tita Lucina, ang nanay ni Chef Mark na nagbakasyon sa UAE. Nag-request kami na ituro niya sa amin ang pagluto ng chicharon. Bakit lagyan natin yung isang baso, Tita? Para hindi siya magdikit sa, ano, sa kawali. Okay. Yan. Konting tubig lang. Konti. Oo. Yan. Sige, yan mo. Para daw hindi magdikit-dikit ang mga balat ng baboy, kailangan ito lagyan ng konting tubig. Ay, linuto na. Lagyan na natin na sa ano. Then nilagyan niya ng almost 1 teaspoon of salt habang ito'y hinahalo. Ano nang iniwa ko, linagyan ko na siya ng asin. Oo. Sa kalahating kutsara siguro. Okay. So ang proseso nito, anong proseso? Kailangan hukayin lang siya ng hukayin? Mamaya, pagka medyo, ano na, dapat talagang magmatipigilan na alo ng alo.
Ngayon, ganyan, pwede mo pa siya tigilan kasi ano pa siya. Ilaw pa siya. Oo, ilaw pa. Pero pagka medyo ano na, kasi magdidikit-dikit yan. Hindi siya mag-iwaiwalay. Kaya dapat talo ng halo. Lagyan ko na siya ng magic para pampasarap. Ito na siguro. Pwede na natin ilagay ang bawang para pampasarap. Isang buong bawang yun. Isa't kalahati. So mga wonders, ayan, every now and then, kailangan lang natin siyang ukayin para hindi siya magdikit-dikit or hindi masunog yung ilalim niya para even yung pagluto natin. So, balikan natin pag medyo lumabas na yung mantika niya. Nanayaya ko yan. Hinayaan ko niyan, mabubuo siya ng bilog na ganyan, hindi na siya mag-iwalay. Kaya kailangan mo siyang tigilan sa kakaalo. So, may mantika na siya. Oo. Kaya lang, That's kaya after. malambot pa siya, hindi pa siya pwedeng tigilan. Oo. Magdidikit-dikit siya ng ano. Sa sinabi ni Tita Lucina, ngayon na almost half-cooked na ang baboy at habang malambot pa ito, dapat walang tigil ang paghalo nito. At this point, 45 minutes na siyang walang tigil sa paghalo ng pinipritong pork skin. Kailangan talaga ng pasensya at tiyaga sa pagluto ng chicharon. May kilala rin kami na binuhay ang kanyang mga anak sa paggawa ng chicharon. Didikit pa siya. This is after an hour. Hindi na ako naman na ano eh. Tututok na. Hindi na siya nagdidikit. Ano na siya? Oo. Mga ilang minuto pa. Mga 15 minutes. Ano na 15? yan? Mga 15. Kasi mas malambot pa siya eh. Hindi pa siya pwede lumutong yan. Ganito na ang kanyang itsura pagkatapos sa mahigit na 1 oras na paghalo. Mga ilang minutes na tita? Mga 15 na lang siguro. 15 minutes na lang. Pag hindi naman siya nagdidikit-dikit. Hindi na. Wala na nagdidikit. So yan mga wonders, after 2 hours nating paghalo. So ganito na yung itsura niya. Yan, matigas na siya. It means pag matigas na yung balat niya, pwede na natin siyang hanguin. Pwede na, luto na to. Pero hindi pa to chicharon, lulutuin pa natin to para maging chicharon siya. Yes, papalamigin muna tapos piprito natin para lumutong siya, At maging pumuto. chicharon siya. Yan, ganyan dapat yung color niya at saka yung texture niya kapag luto na siya. Matigas tong balat. Patient lang talaga yung pagluto ng chicharon. Hindi siya pwedeng iiwan lang. Kailangan steady talaga ang paghalo. Kaya kung tamad kang maggawa, bili ka na lang ng chicharon dito sa grocery. Alam mo kung saan ginawa. Walang preservatives. So yan mga wonders, now lalagay natin dito sa ating kasirola para lumubog sa mantika yung mga pork. Yan, kasama yung mantika. Dahil ito ay homemade at hindi commercialized, pwede kayong magluto ng sakto lang para sa inyo at itabi ang natira sa garapon o sa malinis na lalagyanan. Kasama ang mantika at i-store ito sa cool at dry na lugar. At pwede rin sa loob ng refrigerator. Ganyan na yung itsura niya mga ka-wonders. Nagputok-putok ng konti yung balat niya. So it means pwede na yan. So papalamigin muna natin siya. And then magpiprito na tayo. Gamit yung bagong mantika. So gagamit tayo dito ng bagong mantika. So kailangan natin yung deep fry. Yan. Then painitin muna natin bago natin ilagay yung ating chicharon. So now check natin mga wonders kung okay na yung mantika natin, yung init niya. So maglagay lang tayo ng wooden spoon. So yan, medyo mainit na siya. Yan yung kumukulo. Yan. Or pwede ding wooden ladle. So maglagay na tayo ng ating chicharon. Naalala ko pa dati nung ako mismo ay nagtitinda ng chicharon. Pinupuntahan ko talaga ang supplier namin at hinihintay ko talaga na matapos maluto
at mapak ang mga chicharon dahil kailangan ko itong madala sa eskwelahan at para maibenta ko kinabukasan. Makikita ko talaga na sa isang malaking kawa nila niluluto at kerosene pa na dibomba ang gamit nila na apoy at wala rin silang tigil sa paghalo noon. Kagaya ng Bulacan at Laguna, ang Carcar City sa Cebu ay may pinakasikat na bilihan ng chicharon de Cebu dahil sa hindi lang ito purong balat kundi ito ay may kasamang taba at laman na hindi lang crispy, malinamnam pa kagaya ng gawa namin ngayon. Sa video na ito, makikita na ang batch na luto ng chicharon namin ay medyo may pagka-dark ng konti dahil ito sa garlic na nilagay. Medyo mainit pa yata. Masarap. Malutong. Yun, lutong. Yan yung chicharon natin mga ka-wonders. Ngayon, tikman na natin to kung anong lasa. Lutong. Wala yung lasa ng MSG. Kasi I think yung sa commercial, binubudburan pa nila ng powder. No? Ito, Lasa siya, garlic. mas garlic flavor siya. Mas garlicky kasi nga. Kaya ito medyo maitim siya mga ka-wonders. It's because of the sweetness. Yung sugar ng garlic mismo ang nakakapagpasunog sa kanya. At saka yung garlic mismo ang nasunog. Pero masarap. So with suka, manghang na inano sa suka. Now, I would say, eto, hindi ko alam kung gaano kadami yung nilagay ni tita na asin. Siguro for me, nakulangan ako sa alat. Pero masarap siya. Okay lang siya ng alat. Kasi magbibase ka na naman sa sausawan mo. Kung aalatin mo yung sausawan mo. Oo nga naman. Pwede namang lagyan ng asin ang Hindi, kung sausawan. masyadong maalat to, hindi mo naman siya matitimpla na sakto. Normally yun, akin lang yun. Pero okay na siya. Mostly sa mga hindi mahilig sa maalat, perfect na to. Adjust na lang sa adjust na lang sa sausawan. Adjust na lang sa sausawan. Yun. So mga ka-wonders, ito ang homemade chicharon. I hope you like this episode. Kung bago lang kayo sa Wondering Cucina, please don't forget to subscribe sa Wondering Cucina and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. Meron din tayo social media account. Meron tayo Facebook, Instagram, and TikTok. Thank you very much for watching mga ka-wonders. Lutuin nyo na to at gawin nyo ng pangnegosyo. At kami ang Wondering Cucina. Ako si Chokoy. Ako si Mark. Once again, maraming salamat. Stay cool, stay safe, stay blessed, and peace. Ito yung mga tabaw. Sarap. Masarap to sa kanin. Bagong nurong kanin.